Pinabulaanan kasi ng House Prosecution Panel ang kumakalat na nilamon daw sila ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte. Dagdag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro, fake news ito kaya wag basta-basta maniwala sa social media. Samantala, 62 trial dates ang hiniling ng prosekusyon mula sa impeachment court habang 30 trial dates naman ang para sa defense team para ipresenta ang kani-kanilang mga ebidensya at testigo. Pero nilinaw ni Luistro na nasa Senate impeachment court pa rin ang desisyon kung papayagan ito. Hindi raw kasi posible na hanggang Setyembre lang ang paglilitis. Sinigundahan naman yan ni Attorney Michael Poa ng legal defense team ni VP Sara. At bukod dyan, nasa 51 common witnesses daw ang prinesenta na magkabilang kampo at 248 common exhibits. Yan yung sinasabi, di ba, ni Kong Reneco sa atin last week na parang mirror lang yung pinipresenta nila ng mga witness at ito nga pati ebidensya daw pala. Pareho ng testigo. Oo. Pero mas mahaba pala yung ni-request na trial days Yeah, 62. ng prosecution compared doon sa Versus defense. 30. Oo. Pero kung sa bagay, nasa kanila kasi yung yung burden of proof, tama ba? Nasa prosecution. Yeah. Tingnan natin. Mamaya babalikan natin si Mary Mon para doon sa iba pang details ng mahabang talakayan kanina nung dalawang kampo kung ano ba yung mangyayari starting July 6. Ano? Pero pinapa-inhibit ba? Oo. Mase? Ito po mga kapatid, pinapa-inhibit ng grupo ng 18 bagmen umano ng puganteng si Zaldico ang Department of Justice sa reklamong libel na isinampa sa kanila. Pero siguro mamaya na natin to i-discuss, no? Mas maganda pag-usapan muna natin yung tungkol doon sa impeachment, mga Oo kapatid, nga, sorry, kasi nasimulan na natin yun eh. Nagulat ako dyan. Pero anyway, puntahan natin ulit yung impeachment dahil nilinaw po ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. na pwedeng nga po yung surprise witnesses sa mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi po kasi pinagbabawal ang magkabilang kampo na magkaroon ng reservations na hindi isama ang ilang mga testigo sa pre-trial conference bilang common witnesses dahil karapatan po nila ito. Pero lalabas na hindi rin ito sorpresa dahil kailangan pa rin abisuhan ang kabilang partido within 3 days bago iharap ang nasabing testigo sa impeachment court. Wala pa rin naman daw naalis doon sa listahan ng mga testigong sinabit ng parehas na kampo sa pre-trial conference. Samantala, posibleng magdagdag pa ng seguridad ang Senado sa pagsisimula po ng paglilitis ni VP Sara. Dagdag po ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, heightened alert pa rin ang institusyon habang at hindi nag-aabiso ang law enforcement agencies na ibaba ito. Pero ang paglinaw niya, walang natatanggap na banta ang Senado tungkol sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Can I just say na yung tungkol dun sa awayan kung sino nilamon Nino at kung sino yung natalo Nino, sino yung tunuglatan Nino. Guys, kasi kanina may video na parang they were all chummy together. Yes. So parang feeling ko, ganun po talaga. Siyempre, kaya nga po importante na talaga kung ano yung mapapanood natin, yun na muna yung paniwalaan natin. Because of course, both camps will say na sila may upper hand. Oo. Ganun naman talaga. Ganun naman talaga. Alangan naman sabihin nilang natalo kami nung kabila. Siyempre hindi. Well, lalo na kung court or mga legalities na pinag-usapan, ganun talaga. Ganyan ang labanan po ng mga lawyers. So, importante yung katotohanan yung makikita natin kapag nag-trial na. Yan, makikita nyo po, nag-uusap-usap pa sila sa holding area kanina. So, parang lumalabas din po na wala naman daw po talagang parang yung chika. nakain na parang natalo ng isang kabong ganyan kasi hindi pa naman ito yung pagkakataon na dapat mangyari yun. At saka sabi ni Kong Jervil Luistro na head ng prosecution panel po, mga kapatid, sabi niya kanina sa isang interview na nakita ko, normal lang na maging cordial yung dalawang kampo. They're all lawyers. Yes. So, normal lang daw talaga yan. Nagbubulungan pa yung dalawa. Prosecution at saka po yung defense. Okay lang po yan. Kasi it's all part of the whole process po na nagkakagulo po sila dyan. Pero ito yung importante. Balik natin si Mary Mon before tayo maubusan ng oras. Balik natin tanungin natin sa kanya kung meron na bang desisyon itutuhog ko na ha. Yung desisyon tungkol dun sa ilang days ba magaganap to at kung meron ng daily schedule, kung pumaporma na ba kung ano yung mangyayari on a daily basis. Merrimon, go ahead, tell us.
Jovi, Chiki Base, ngayon, ang sinabi talaga kanina umaga ni impeachment court, clerk of court, Attorney Ray Bantug, ang target talaga nila matapos itong pre-trial conference, hopefully ngayon. Or if not, siguro bukas, pero ayaw nilang masagad ng hanggang June 25 kasi kailangan pa raw nilang i-prepare, i-summarize, ayusin yung pre-trial order, ibigay alam sa presiding officer para mas maging maayos na talaga. Kumbaga, set pa rin naman sa July 6 ang target date ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang kanina, ang sinabi niya, sa pagtitingin kasi ng iba pang mga articles, inaabot talaga ng ilang mga dokumento, libo yung kailangan nilang markahan. And so far, 4 na teams naman daw ang nandyan para mag-mark ng evidence, pero hindi pa kakayanin ngayon. Kaya extended hanggang bukas ang pre-trial conference. Ay, naku, Pero ang extended. nasabi naman Oo ni nga. Defense Panel Attorney Michael Powa, baka raw abutin ng Thursday. Ay, Pero ay. either way, gusto daw ng parehong panig na mapabilis ito at maiayos na raw ang lahat. Dahil ready naman na daw sila to set sail for July 6. And ang nasabi rin ni Bantug, so far ang schedule ng impeachment trial sa July 6 hanggang sa pagsona o State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 2 p.m. hanggang magsawa. Kapag so far, nakikita kasi pa rin dito, pwedeng matagal, abutin talaga yung impeachment trial. Pero depende pa rin naman daw ito kasi habang lumilipas daw yung trial days, nakikita naman daw yung tansyahan kung ano oras natatapos or kung hanggang kailan ito aabutin. But, Mary Mon, say no. nasa anong punto na ba sila nung marking of evidence? Kasi di ba nung nakaraan natapos nila isa na article of impeachment. I understand ngayong araw supposedly ang target nila 2 articles of impeachment sana, tama ba? So nasa anong punto na sila ngayon? Tapos na kasi sila sa Articles 3 and 4. So 1 and 2, yung isa sa kailangan nilang bigyan ng oras. Pero so far, for example, sa Article 1, ito kasi yung tungkol sa alleged misuse ng confidential funds, doon pa lang daw 4,000 documents ang kailangan nilang markahan. Ang dami. So, Oo. ganun pa raw katagal yung kailangan nilang ayusin. And pero so far wala pa naman nabibigay na indication na mababago yung schedule ng impeachment trial. So Mary Mon, kung talagang July 6 yung nakatakdang date no for the impeachment trial, hindi naman to pwedeng matatawag na delaying tactic lang. Itong dapat natapos today, pwedeng Tuesday, pero pwedeng mag-extend to Thursday. Hindi ganun no. Talagang before July 6 it should be finished kasi July 6 hindi na mamumove. Tama ba yung impression na yun? Tama, Chiki, kasi ang target talaga, sabi ni Sec. Bantug, hanggang June 25 pa lang, parang max na nila to. Dapat talaga nung Thursday last week, hopeful sila, optimistic sila na a day or 2 lang daw, sana tapos na yung pre-trial conference. Pero dahil highly charged to at mabigat-bigat, marami-rami yung laman ng pre-trial briefs ng 2 panig, ganun daw talaga, hindi siya mabilis at hindi rin naman daw i-expect na agad-agad tapos na ito. So, wala namang naging indication na magbabago ng schedule. Ang nakikita lang, pwede mag-extend hanggang bukas, pero sana raw wag nang abutin ng June 25 para tuloy pa rin ang July 6 na start ng impeachment trial. Chiki. Maikli na lang, Mary Mon. So ikaw, mas nakita mo. Kami, video lang nakita namin. Mukha namang chami-chami sila kanina, di ba? Nung pagsisimula kasi, nandito yung holding room. Pero nung pinaka pre-trial proper, bawal na kasi doon ang media. Pero nung nandito naman sila sa loob, bago pa talaga mag-start, nakikita-kita naman lahat, nagkakamayan, nag-uusap-usap. And yun naman yung sinabi ni na Attorney Benjamin Tolosa, yung pinakilala na nilang spokes din ng House Prosec panel sa impeachment, pati ni Congressman Luistro, normal lang naman daw yun. Yeah. Pero hindi raw nito nanenegate yung trabaho nila bilang House Prosecution Panel sa impeachment trial. Okay. Thank you. That's our mobile journalist, Mary Mon Reyes. Ako talaga ang bakbakan sa impeachment. Ilang beses tayo nag-cover niyan, di ba? Oo. Kasi talagang doon talaga yung pagalingan. Correct. So we will wait for that. Madugong coverage. Hindi ko sa pre-trial ina-expect yung tarayan. Doon talaga sa mismong trial. Although, sabi ni Kong Jervil, yes, walang tarayan, pero ang word niya, passionate daw talaga Of sila. course, of course. And expected. Both parties are very passionate May dun sa mga igigiit. cause nila. Igigiit, Yes. parang hindi. Pero paglabas, cordial daw sila dahil parehas ng mga abogado. Hay, nako, mga kapatid. Abangan po ang aming coverage dyan